Muli nais kong madagdag na mga inaasahan dito. Nakatuon ang video na ito sa mga business-to-business na pagkakataon. Ang ilan sa mga puntong ginawa namin dito ay maaring mailapat sa potensyal na business-to-consumer, ngunit ang pangkalahatang diskarte sa business-to-consumer ay maaring mag-iba ng malaki at hindi saklaw sa YouTube playlist na ito. Okay, aling mga business-to-business market ang pipiliin at kung paano buksan ang mga ito sa iyong mga produkto at serbisyo. Well, maraming ito mga mapagkukunan na mamagamit so marami ito sa mga ito ay walang bayad. Gayunpaman, muli, upang magtakda ng mga inaasahan, kakailanganin mong maglaan ng oras at pagsisikap upang matukoy kung aling mga merkado ang itatarget. Gayun din, walang magic wand para sa pagbuo ng mga internasyonal na benta. Ang pagbubukas ng mga bagong merkado ay nangangailangan ng oras. Gawin natin ang mga bagay ng hakbang-hakbang. Maaari mong bumuo ng iyong plano sa pag-export sa mga yugto. Dadalhin ka ng video na ito sa mga yugtong ito at ipapakita sa iyo kung paano mag-target ng mga particular na market, kliyente at kasosyo. Inilalarawan ng susunod na slide ang 4 na pangunahing hakbang na kailangan mong gawin sa prosesong ito. Okay, narito na sila at lahat sila ay walang bayad. Tulad ng makikita mo dito, mayroon lamang 4 na hakbang. Pagsusuri sa website. Nakakakuha ka ba ng anumang mga dayuhang bisita sa iyong website? Kung hindi ka sigurado, magbibigay ang Google Analytics ng mga detalye o may iba pang mga tools sa analytical na makikita mo sa almanac ng exporter. Kung hindi ka gumagawa ng dayuhang trapiko, huwag mawala ng pag-asa. Mayroong isang paraan upang maakit ang mga dayuhang kumpanya na naghahanap online para sa iyong mga produkto at serbisyo. Ipapaliwanag natin ito sa susunod na slide. Pananaliksik sa desk. Maaari mong i-access ang online na data na makakatulong sa iyong matukoy kung aling mga merkado ang maaaring maging interesado sa iyo. Ang ikatlong hakbang ay upang pinuhin ang listahan ng mga merkado na iyong iginuhit mula sa iyong pagsusuri sa website at desk research. Ito ay kapag sinimulan mong ilapat ang iyong sariling pamantayan para sa pagtanggap o pagtanggi sa isang partikular na merkado. Kapag nakuha mo na ang iyong listahan ng mga target na merkado, tututuon ka sa pakikipag-ugnayan sa mga potensyal na kliyente at kasosyo. Okay, ang unang hakbang ay pag-aralan ng trapiko sa iyong site. Ang susunod ay pataasin ang potensyal para sa mga dayuhang kumpanya na mahanap ka ang iyong mga produkto at serbisyo. Sa susunod na slide, ipapakita namin sa iyo kung paano. Pagkatapos ay lumipat ka sa desk research. Ang isang araw o higit pang pananaliksik ay sapat na upang mabigyan ka ng paunang larawan kung aling mga merkado ang nag-aalok ng pinakamalaking potensyal para sa iyong mga produkto at serbisyo. Kapag nagawa mo na ang lahat ng ito, magiging handa ka ng i-target ang iyong mga napiling merkado. Ngunit una, tingnan natin ang isyong ito na matatagpuan online. Ang karamihan sa mundo ay hindi nagsasalita ng Ingles bilang kanilang sariling wika. Higit pa rito, ito ay isang itinatag na katotohanan na ang karamihan sa mga online na paghahanap ay ginawa sa katutubong wika ng gumagamit. Kung hindi nila mahanap ang kanilang hinahanap, sinusubukan ng mga user ang Ingles. Sa makatuwid, kung ang iyong website ay wala sa wika ng mga user na ito, hindi ito mahahanap. Ito ay maaaring ang dahilan na ang iyong website ay may kaunti o walang dayuhang trapiko. Higit pa rito, kahit na ang iyong website ay naipublish sa Ingles tulad ng karamihan sa mga website, nakikipagkumpetensya ka upang matagpuan online kasama ng iba. Kung mayroon kang presensya sa wikang banyaga, kung gayon ang antas ng kompetisyon na mahahanap ay magiging mas mababa. Siyempre, maaari mong isalin ang iyong website sa ibang mga wika, ngunit ito ay medyo mahal, mabagal at may problemang pamahalaan. Ang solusyon ay nakasalalay sa paglikha ng iyong multilingual na microsite. Naglalaman ng mga microsite ng condensed profile ng mga pangunahing elemento ng iyong kumpanya. Kaya naman mayaman sila sa mga keyword at parirala na na-scan at na-index ng mga online na search engine. Ginagawa nitong mas madali para sa mga potensyal na kasosyo na mahanap ka kapag gumagawa ng mga online na paghahanap. Ang mga multilingual microsite ay simpleng magkaibang mga version ng wika ng iyong microsite. Ang mga multilingual na microsite ng TradeTech ay automatikong na-publish sa 35 find mga wika. Para sa mas detalyadong paliwanag sa mga multilingual na microsite na ito, tingnan ang video na gabay sa mga multilingual na microsite. Ipapaliwanag ni Nick ang lahat. Handa ka na ngayong simulan ang iyong desk research.
dapat mong simulan ang iyong pananaliksik sa trade map ng ITC. Ang serbisyong ito ay inaalok ng International Trade Center na joint venture sa pagitan ng World Trade Organization at ng United Nations. Ang data ng kalakalan na ibinigay ng lahat ng mga organisasyong pangkalakalan ng pambansang pamahalaan, binibigyang daan ka ng serbisyo ng trade map na maghanap ayon sa bansang nag-i-import o nag-e-export. Pipiliin mo ang mga produkto ng serbisyo na interesado ka at ang mga resulta ay magpapakita sa iyo ng mga nauugnay na resulta ng kalakalan. Binibigyan ka rin ng mga autoridad ng ilang bansa ng mga pangalan ng mga kumpanyang nag-e-export o nag-i-import ayon sa sitwasyon. Nagbibigay ito sa iyo ng larawan ng kasalukuyang daloy ng kalakadan at mga potensyal na mamimili at kakumpetensya. Dapat ipakita ng paggamit ng tool na ito kung aling mga bansa ang interesado sa iyong mga produkto o serbisyo. Gayon din makikita mo kung aling ibang mga bansa ang nag-e-export ng iyong mga produkto o ng serbisyo sa anumang bansang kinai-interesan na nagbibigay daan sa iyong makita kung saan nakabatay ang dayuhang kompetisyon. Ipinapakita ng pagsusuring ito ang mga kasalukuyang daloy ng kalakalan, ngunit hindi nito ipinapakita sa iyo kung aling mga merkado ang nag-aalok sa iyo ng pinakamaraming potensyal. Ang susunod na tool ay gumagamit ng data ng ITC at sariling algorithm upang magmungkahi kung saan may potensyal para sa pagtaas ng kalakalan. Ito ang mapa ng potensyal na pag-export ng ITC. Muli, makikita mo ang web link sa tuktok ng slide at isinama namin ang link sa paglalarawan sa ibaba. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga detalye ng iyong mga kategorya ng produkto, bubuo ang tool na ito ng pagsusuri kung aling mga bansa ang maaaring mag-alok ng potensyal sa merkado para sa iyong mga produkto. Kaya sa pagitan ng dalawang tool ng ITC na ito, maaari kang magsimulang mag-draft ng shortlist ng mga bansa kung saan maaari mong ituon ang iyong pagsisikap sa pag-export sa marketing. Ang susunod na hakbang ay upang pinuhin ang listahang ito. Dapat mo na ngayong i-filter ang iyong shortlist sa pamamagitan ng pag-alis ng mga bansang hindi akma sa iyong kinakailangang profile. Laki ng market. Napakaliit ba para sa iyo na isaalang-alang tulad ng maaaring mangyari para sa ilang estado ng isla? O napakahirap ba para sa iyong mga kalakal o serbisyo upang maging interesado sa lokal? Mayroon bang anumang mga blacklist o embargo na nalalapat? Sa kasalukuyan, maaaring alisin ang Russia, Belarus, Afghanistan, Iran at North Korea. Maaari mong tingnan ang karagdagang impormasyon sa listahan ng mga parusa ng iyong pamahalaan. Karamihan sa mga pamahalaan ay nagbibigay ng mga ganitong listahan, mga hadlang sa taripa at hindi taripa. Mayroon bang mataas na taripa o hindi taripa na hadlang sa pag-import ng mga produkto o serbisyo mula sa iyong bansa? Maaari mong suriin ang mga detalyeng ito sa mapa ng market access ng ITC. Yung link ay ibinigay sa ibaba sa paglalarawan. Mga pagsasaalang-alang sa wika. Hindi ka ba komportable sa pakikitungo sa anumang partikular na mga wika? Bagamat matutulungan ka ng Google Translate at DeepL sa mga pagsasalin, maaari mong maramdaman na hindi ka nila binibigyan ng sapat na suporta para sa mga partikular na wika o pangkat ng wika. Problema ba ang distansya? Ito ay maaaring dahil ang long distansya ay maaaring mga hulugan ng mataas na gastos sa pagpapadala o ang pagkakaiba ng oras ay sadyang napaka-problema para sa iyo na harapin. Ngunit saan mahahanap ang nauugnay na impormasyon ng bansa? Madali lang yan. Tingnan ang susunod na slide. Ang Exporters Almanac ay nagbibigay ng mga sagot sa lahat ng mga nakaraang tanong na ito ng mga slide, direkta man o sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa online na serbisyo na maaari. Nagbibigay kami ng mga profile ng bansa para sa lahat ng 250 bansa at teritoryo na may ISO code. Kung ang isang teritoryo ay walang ISO code o hindi ito tinitirhan, hindi mo ito mahahanap dito, ngunit ang mga ito ay hindi magkakaroon ng interes sa negosyo sa iyo. Para sa 232 na bansa, nagbibigay kami ng 4 na profile na dapat ay interesado sa iyo. Isa na pamangkalahat ang profile kung saan ito ay laki ng populasyon, mga wika, mapagkukunan ng balita at iba pa. Isang pang-ekonomiyang profile, laki ng ekonomiya, mga pangunahing tagapagpahiwatig ng ekonomiya at mga ulat. Isang profile ng kalakalan, ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kalakalan na maaaring makaimpluwensya sa iyong desisyon na isama o ibukod ang bansa mula sa iyong mga pagsasaalang-alang. Isang commercial na profile. Makakakita ka ng isang halimbawa ng commercial na profile ng Germany sa susunod na slide. Okay, sa pagtatapos ng prosesong ito, dapat ay mayroon ka ng iyong listahan ng target na bansa. Susunod na hakbang ay isaalang-alang ang pagpoposisyon ng iyong produkto at serbisyo sa partikular na merkado.
Bago magpasya para kampanya o marketing, dapat mo munang isaalang-alang ang pagpoposisyon ng iyong mga produkto at serbisyo sa bawat isa sa mga target na merkado, ang iyong mga produkto at serbisyo kumpara sa iyong mga kakumpetensya. Ang pagsusuri na iyong isinagawa gamit ang mapa ng kalakalan ng ITC ay dapat ding nakatulong sa iyo na makilala ang mga potensyal na kakumpetensya sa mga partikular na merkado. Higit pa rito, maaari mo ring tingnan ang direktoryo ng Compass upang makita kung aling mga lokal na kumpanya ang aktibo sa isang partikular na bansa. Yung link sa direktoryo ng Compass ay ipinapakita sa paglalarawan sa ibaba. Kailangan ba ng anumang adaptasyon? Nagagawa mo bang ihambing ang iyong mga produkto at serbisyo sa anumang mga potensyal na kakumpetensya? Kailangan mo bang baguhin o iakma ang iyong mga produkto at serbisyo? Anong mga pakinabang ang ibinibigay ng iyong mga produkto o serbisyo sa mga bagong merkado? Malinaw ka ba kung paano mo ipoposisyon ang iyong mga handog? Tama. Bigayos makumpleto ang prosesong ito na shortlist mo ang mga bansang gusto mong i-target at napagpasyahan mo ang pagpoposisyon ng iyong mga produkto at serbisyo. Ngayon ay bumaba tayo sa pagguhit ng isang target na listahan ng mga pangalan ng kumpanya. Ang ilan sa mga mapagkukunang ipinapahiwatig ko sa slide na ito ay magagamit ng walang bayad. Iminumungkahi ko na gamitin mo muna ang mga libreng serbisyo upang makakuha ng ideya sa kung ano ang magagamit. Pagkatapos, kapag mas malinaw ka sa kung aling mga bansa ang pinaka-interesado, saka mo isaalang-alang ang mga komersyal na serbisyo. Gaya ng nabanggit, ang mapa ng kalakalan ng ITC ay maaaring magbigay ng listahan ng mga importer at exporter ng partikular na produkto at serbisyo. Gayunpaman, ang mga detalyeng ito ay ibinibigay lamang kung ang pambansang ahensya ay nagbigay ng mga ito. Kapag ginawa nila, ito ay madalas na isang pangalan lamang at isang maikling address. Walang ibinigay ng mga detalye sa pakikipag-ugnayan. Ngunit kung mayroon kang pangalan ng isang kumpanya, maaari kang magsagawa ng mga online na paghahanap para sa kanilang website, ang Compass Directory at iba pang mga direktoryo ng negosyo. Kung mayroon ka ng pangalan at naghahanap lamang ng mga detalye sa pakikipag-ugnayan ng ilang kumpanya, kung gayon gamitin ang libreng pasilidad ng paghahanap sa web ng Compass. Gayunpaman, upang makagawa ng mga makabuluhang listahan ng mga potensyal na target, malamang na kakailanganin mo ang komersyal na serbisyo ng Compass, Easy Business. Sa serbisyong ito, maaari kang maghanap ng mga kumpanyang may particular na profile. Halimbawa, kung sila ay mga distributor o tagagawa at ayon sa laki ng kumpanya. Nagbibigay ang Compass ng mga detalye ng contact. Gayunpaman, pakitandaan na para sa maraming bansa, maaari nilang ibigay ang pangalan ng mga nauugnay na tauhan, ngunit hindi ang kanilang direktang email o numero ng telepono, mga generic na email at switchboard na numero lamang. Sa mga kasong ito, suriin ang website ng kumpanya at magpasya kung paano mo ipoposisyon ang iyong kumpanya at ang mga produkto at serbisyo nito. Tumawag sa telepono, ipakilala ang iyong sarili at ang iyong kumpanya, kunin ang email address o numero ng telepono ng individual at direktang makipag-ugnayan sa kanila. Huwag magpadala ng email sa generic na address. Ito ay malamang na magresulta sa isang hindi pinansin na email at sa gayon ay isang pag-aaksaya ng iyong oras. Ang iba pang mga seksyon sa Exporters Almanac na makakatulong sa iyo na makahanap ng mga kumpanyang makontak ay ang mga link sa mga trade lead at mga ahensya ng promosyon, pati na rin ang mga business-to-business online marketplace. Tingnan ang mga ito upang makita kung maaaring may kaugnayan ang mga ito sa iyong mga kinakailangan. Manupol ka pa makikipag-ugnayan sa mga potensyal na kliyente at kasusyo. Sa susunod na slide, tinitingnan namin ang 4 na channel sa market. Mayroon kang ilang mga opsyon upang maabot ang isang particular na market. Maaari mong subukan ang direktang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng telepono tulad ng inilarawan sa nakaraang slide. Gayunpaman, may 4 pang pangunahing channel na dapat isaalang-alang. Social media. Tiyak na dapat mong gamitin ang social media, lalo na ang LinkedIn, upang i-promote ang iyong organisasyon. Tingnan kung mayroong anumang mga internasyonal na pangkat ng kalakalan na maaari mong salihan na angkop sa mga aktibidad ng iyong kumpanya. Online na advertising. Ang isang klasikong channel sa advertising ay Google Ads. Hinasaklaw ito sa video na Communication Chambers of Commerce.
Ang mga lokal na kamara ng commerce ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan para sa bawat bansa ay makikita sa mga profile ng bansa ng Exporters Almanac. Bukod sa pagbibigay ng payo sa lokal na negosyo, maaari din silang tumulong sa anumang pagbisita sa marketing ng kumpanya na iyong isinasaalang-alang at pagtukoy ng mga lokal na distributor na maaaring interesado sa iyong mga produkto. Ang direktang pagbisita sa bansa ay maaaring maging maginhawa, nakatuon at matipid upang maisagawa ang iyong pagbisita sa marketing sa isang bansa. Sa ganitong paraan, makikita mo ang mga potensyal na mamimili at kasosyo sa kanilang setting ng tahanan na nagbibigay sa iyo ng mas magandang pananaw sa potensyal ng negosyo. Siyempre, nangangailangan din ito ng maingat na pagpaplano at pamumuhunan. Ang isang pagsasaalang-alang dito ay kung makatuwirang maghanap ng isang naitatag na distributor para sa iyong mga produkto at serbisyo. Don't say may bising bilang tumar pakinabang. Meron ka lamang isang kasosyo na dapat sing isalang kanukulang. Alam nila ang kanilang lokal na merkado na mas mahusay kaysa sa iyo at sa makatuwid ay maaari kang payuhan kung paano pinakamahusay na iposisyon ang iyong mga alok lalo na kapag isinasaalang-alang ang lokal na kompetisyon. Naiintindihan nila ang lahat ng nauugnay na isyu sa wika at kultura na dapat isaalang-alang kapag ipinoposisyon ang iyong mga handog. Maaaring kailanganin mong mag-alok ng suporta sa lokal na serbisyo na maaari nilang i-alok. Ang kanya ay madalas na mas mahusay kaysa sa pag-set up ng iyong sariling lokal na operasyon ng serbisyo. Sa wakas, ang mga trade mission at industry affairs, parehong pisikal at virtual, ay dapat na hindi bababa sa isaalang-alang. Ito ay maaaring bilateral o particular sa industriya. Gayunpaman, nangangailangan sila ng maraming pagpaplano at ang mga pisikal na kaganapan sa partikular ay maaaring magastos. Gayunpaman, kung ang target na madla ay malamang na mayaman sa potensyal, kung gayon ang mga ito ay maaaring sulit na puhunan, well, malapit na tayong matapos ang presentation na ito. Ito ay nag-iiwan lamang sa akin upang bigyan ka ng isang mabilis na buod ng mga punto na aming tinakpan. Kaya bilang pagbabalik tanaw, ang panimulang punto ay ang piliin kung aling mga bansa sa tingin mo ang nag-aalok sa iyo ng pinakamahusay na potensyal. Ang pagpipiliang ito ay gagawin ayon sa ilang mga kadahilanan. Halimbawa, ang mga estatistika ng website, mga estatistika ng kalakalan, profile ng ekonomiya ng bansa kung saan ito matatagpuan, mga hadlang sa kalakalan, at ang iyong sariling mga personal na kagustuhan. May mga tool at mapagkukunan ng impormasyon na nagbibigay daan sa iyong pinuhin ng iyong shortlist na isinasaalang-alang ang mga aktwal na daloy ng kalakalan at potensyal na pagbubukas ng merkado para sa iyong mga produkto at serbisyo. Kung mayroong anumang mga trade embargo o makabuluhang hadlang sa taripa at o non-taripa, ang iyong sariling mga kinakailangan, kung mayroon man, na nauugnay sa laki ng merkado, wika at distansya, dapat mong isaalang-alang ang pagpoposisyon sa merkado ng iyong mga produkto at serbisyo at maaaring iba ito sa iba't ibang mga merkado. Naghahanap ka ba ng mga direktang benta o naghahanap ka ba ng isang distributor o lokal na kasosyo? Kapag napili mo na ang iyong mga target na merkado, mayroong ilang mga mapagkukunan, marami sa mga ito ay walang bayad, na nagbibigay daan sa iyong gumuhit ng mga target na listahan ng mga potensyal na mamimili at kasosyo. Gayunpaman, kung kailangan mo ng higit sa ilang mga target at o mayroon kang napaka-espesipikong mga kinakailangan, malamang na kailangan mong gumawa ng maliit na pamumuhunan upang ma-access ang mga komersyal na direktoryo ng negosyo tulad ng Compass. Ang mga huling desisyon ay naugnay sa pagpili ng iyong mga channel para i-market. Ang gibang ito ay lubos na nakasalalay sa iyong pagpayag na mamuhunan ng oras at pera sa pagbubukas ng iyong internasyonal na potensyal. Mangyaring isaalang-alang ito ng mabuti. Huwag isipin isang malamig na kampanya sa email ay magbubunga ng mga resulta. Hindi ito gagawin. Isaalang-alang lang kung gaano karaming mga spam na email ang natatanggap mo bawat araw na nag-aalok ng mga pagkakataon sa negosyo at kung ano ang gagawin mo sa mga email na yon kung lumampas ang mga ito sa iyong mga filter ng spam. Well, yun lang. Salamat sa panonood. Umaasa ako na nahanap mo ang presentasyong ito ng praktikal na tulong. Yung mga website na nabanggit ko sa video na ito ay nakalista sa ibaba. Umaasa ako na mahanap mo ang mga ito na kapakipakinabang at na sila ay makakatulong sa iyong mapagtanto at palawakin ang iyong internasyonal na potensyal. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa amin ng direkta, mangyaring huwag mag-atubiling gawin ito.
Ang aming website at ang aking email address ay nasa slide na ito at sa paglalarawan sa ibaba. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga insight sa pagpapalaki ng iyong potensyal na pang-internasyonal na kalakalan. I-click lang ang subscribe link sa screen. Wala itong halaga. Kung sa tingin mo ay interesado ang sino mang kakilala mo, mangyaring ibahagi ang link na ito sa kanila. At kung handa ka na para sa susunod na hakbang, tingnan ang susunod na video sa playlist. Ito ay nakalink dito mismo.